Nagdududa ka ba sa posisyon mo sa buhay ng isang tao? Mukhang nawalan ka ba ng koneksyon sa isang tao at ngayon ay nakakaramdam ka ng kalungkutan at inabandona? Ito ay maaaring mga hulugan na ikaw ay kumakapit sa isang taong nais ng Diyos na pakawalan mo. Sa makatuwid, tiyaking panoorin mo ang video na ito hanggang sa dulo, dahil bubuksan ng Diyos ang iyong mga mata sa mga palatandaan na nagpapakitang sinasabi niya sa iyo na palayain mo sila dahil mayroon siyang mas mabuti para sa iyo. Bibigyan ka ng Diyos ng pangunawa sa kanyang mga plano kung bubuksan mo ang iyong puso upang tanggapin ang mga ito. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito at i-on ang notification bell. Ang Diyos ay isang mabuting ama na gustong makita ang lahat ng tagumpay at kaligayahan ng kanyang mga anak. Isipin mo ang iyong ama. Ano siya? Marahil ay tinuruan ka ng iyong ama kung paano sumakay sa iyong unang bisikleta. Marahil ay pinrotektahan ka niya mula sa mga bully at palaging sinasabi sa iyo na ipinagmamalaki ka niya, kahit na pakiramdam mo ay hindi ka sapat. Marahil ang pag-isip ng iyong ama ay bumubuo ng isang buhol sa iyong tiyan, at siya ay isang malayong alaala ng lahat ng bagay na hindi mo nais na matandaan. O kaya naman ay pumanaw na ang iyong ama, at palagi mong ninanais na maramdaman muli ang init ng kanyang yakap at ang kanyang mapagmahal na presensya sa iyong buhay. Ano man ang iyong imahinasyon ngayon, narito ang isang katotohanang dapat mong laging tandaan. Ang Diyos ay hindi katulad ng iyong ama sa lupa, gaano man siya kabuti o hindi perpekto. Siya ang iyong makalangit na ama, at ang kanyang pag-ibig sa iyo ay higit pa sa anumang pag-ibig ng tao na matatanggap mo. Ipinakita niya sa mga makalupang ama kung paano mahalin ang kanilang mga anak sa pamamagitan ng kanyang pagmamahal sa atin. Tinatawag kanyang iminahal at nangangako na poprotektahan ka palagi dahil ikaw ang layon ng kanyang pagmamahal. Nangako siya na lalakad sa bawat yugto ng iyong buhay kasama ka. Kung bibigyan mo siya ng pansin, maririnig mo siyang nagsasalita ng malinaw. Sinabi niya sa awit 32:8, "Aking tuturuan ka at ituturo sa iyo ang daan na dapat mong lakaran, papayuhan kita na ang aking mapagmahal na mata ay nasa iyo." Sa makatuwid, siya ay interesado sa bawat bahagi ng iyong buhay at nais na tulungan ka sa iyong paraan, kabilang ang pagpapaalam sa mga nakaraang trauma at sakit. Ito marahil ang isa sa pinakamahirap gawin. Maging ito ay isang relasyon, isang pagkakaibigan, isang trabaho, ang lugar kung saan ka nakatira, isang ugali, o kung ano paman, ang dahilan ay madalas tayong mahigpit na kumapit sa mga pamilyar na bagay. Ang pagpaalam at pag-move on mula sa isang bagay na mahal mo ay mahirap, ngunit ito ay kinakailangan kapag nagsimula ka ng isang bagong kabanata sa iyong buhay o naglunsad ng mas malayo sa kung nasaan ka ngayon. Ligtas daw ang barko sa daungan, pero hindi iyon ang ginawa ng barko, maglayag ka. Ang Biblia ay nagsasabi tungkol sa isang lalaki na nakatira sa isang lugar na tinatawag na Haran. Doon, nakaipon siya ng napakaraming ari-arian at maraming katulong. Nakatira siya sa isang pamilyar na lugar kasama ang mga pamilyar na tao. Sinasabi ng Biblia na si Abraham ay nasa sambahayan ng kanyang ama, kasama ang kanyang mga tao at sariling bansa. Ngunit isang araw, hiniling ng Diyos sa kanya na iwanan ang lahat ng iyon at umalis kasama ang kanyang pamilya sa isang lupaing hindi pa niya natapakan. Mababasa sa Genesis 12, 1-4. Sinabi ng Panginoon kay Abraham, "Umalis ka sa iyong lupain, sa iyong bayan, at sa sambahayan ng iyong ama, at pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. Gagawin kitang isang malaking bansa, at pagpapalain kita, gagawin kong dakila ang iyong pangalan, at ikaw ay magiging isang pagpapala." Kaya't umalis si Abraham, gaya ng sinabi sa kanya ng Panginoon, at si Lot ay sumama sa kanya, ay 75 taong gulang nang umalis siya sa Haran. Tiyak na napakahirap na desisyong ginawa ni Abraham. Sa palagay mo ba gustong umalis ni Abraham sa Haran nang hilingin sa kanya ng Diyos na umalis? Noong panahong iyon, walang ideya si Abraham na ang kanyang minamahal na tahanan sa Haran ang kanyang hangganan, dahil wala itong mga mapagkukunang kailangan ng Diyos para pagpalain siya at ang kanyang mga supling.
Ang pangako ng Diyos na ibibigay kay Abraham at sa kanyang mga inapo ang lupain ng Kanaan ay ipinagkaloob lamang pagkatapos na sinunod ni Abraham ang unang utos na lisanin ang Haran. Nangangahulugan ito na kung hindi pa umalis si Abraham sa Haran noong una, mawawala na sa kanya ang mga pangako ng Diyos. Nararamdaman mo ba na ikaw ay nasa parehong sitwasyon ni Abraham? Ang bawat isa sa atin ay pamilyar sa pakiramdam na kasama ng takot sa kawalan ng katiyakan. Ngunit hindi ba totoo rin na maaari kang umasa sa mga pangako ng Diyos? Nangako ang Diyos sa atin ng bago, ngunit upang maranasan ang bago, kailangan mong bitawan ang luma. Ang pakikinig sa pagsasalita ng Diyos ay mabuti, ngunit ang pagiging handa na makinig sa kanyang payo at sundin ang kanyang pamumuno, tulad ng ginawa ni Abraham, ay pinakamainam. Kapag hiniling niya sa iyo na bitawan ang isang nakaraang relasyon, trabaho, o pagkakaibigan, ito ay dahil ito ay nagsilbi sa layunin nito sa iyong buhay. At siya ay umaakay sa iyo upang maranasan ang bago ng lahat ng iba pang kamangha-manghang mga plano na ginawa niya para sa iyo. Nais ng Diyos na gumawa ng mga bagay na magpapahanga sa iyo. Nais kanyang pagpalain, paunlarin, bigyan ka ng pabor, at pagalingin ang iyong nasirang puso. Ngunit dapat kang magtiwala sa kanyang plano. Huwag hayaang maparalisa ng takot ang iyong pananampalataya. Maaaring mahina ka at nakalimutan mo na ang iyong sarili, ngunit tandaan na nangako siya na makakasama ka. Sinabi niya sa Isaias 54:1. Bagamat ang mga bundok ay mayayanig at ang mga burol ay maalis, gayon may ang aking walang pagkukulang pag-ibig sa iyo, ay hindi mayayanig, ni ang aking tipan ng kapayapaan ay maaalis, sabi ng Panginoon, na nahabag sa iyo. Kaya nga, mga minamahal, kung hihilingin sa iyo ng Diyos na palayain ang anumang bagay, maniwala kang ito ay para sa iyong ikabubuti. Hinahangad niyang protektahan ka dahil ang pagsulong ng iyong buhay at ang kanyang kaharian ay isang prioridad. Hinding-hindi niya hahayaan ang anumang bagay na maglalagay sa iyo sa alanganin. Sinasabi ng isang sikat na kote na ang lahat ng makakasalubong mo sa iyong paglalakbay ay bahagi ng iyong paglalakbay, ngunit hindi lahat ay nakatakdang manatili sa iyong buhay. May mga taong dumadaan lang para dalhan ka ng mga regalo, maaaring ito ay mga pagpapala o aral. Mahal na kaibigan, kapag nakikinig ka sa Diyos, ipinapakita niya sa iyo ang mga nais niyang manatili at magsilbi bilang mga pagpapala sa iyo at sa mga dapat bitawan pagkatapos mong pumili ng mga aralin. Dapat kang magpasalamat kapag nagsara ang ilang mga pinto, kadalasan ay ginagabayan ka nila sa tama. Kahit na mahirap tanggapin at bitawan, tandaan na kapag isinara ng Diyos ang ilang mga pintuan ng relasyon, may layunin sa likod nito. Tandaan din na binibigyang halaga ng Diyos ang mga relasyon, dahil alam niya kung gaano kalaki ang impluwensya nito sa ating buhay at kapalaran. Nauunawaan niya ang kanilang kapangyarihang hubugin at gabayan tayo. Inuulit nito kung gaano kahalaga ang maging matulungin sa bawat detalye, lalo na kung paano ka kumonekta sa iba at kung kanino ka kumonekta. Kapag naramdaman mong inaakay ka ng Diyos palayo sa ilang individual, dapat mong bitawan ang iyong paghawak sa kanila. Ang pagtanggi na makipaghiwalay sa mga taong inalis ng Diyos sa iyong buhay ay labag sa kanyang plano. Sa bawat aspeto ng iyong paglalakbay sa buhay, magtiwala na ipapakita sa iyo ng Diyos ang mga tamang taong sasamahan ka, at tutulungan kang alisin ang mga hindi nakatakdang manatili. Ang mga aksyon ng Diyos ay may layunin. Hindi siya pumuputol ng relasyon ng walang dahilan. Magtiwala sa kanyang karunungan at yakapin ang kanyang patnubay, kahit na may kinalaman ito sa pagpapakawala ng mga relasyon na maaaring masakit na bitawan. Tignan natin ang ilang mga prinsipyo sa Biblia na makakatulong sa iyo kung sa palagay mo ay kailangan mong makipaghiwalay sa isang tao sa emosyonal na paraan, ngunit talagang nahihirapan kang bumitaw. Ang una ay maglaan ng oras sa pagdarasal. Ang panalangin ay marahil ang pinakamatalik na paraan upang makipag-usap sa Diyos. Pinapanatili ka nitong sentro ng kalooban ng Diyos. Tulad ng ibang relasyon ng tao, ang komunikasyon at pagkakapare-pareho ay napakahalaga sa iyong relasyon sa Diyos. Kapag mas nakikipag-usap ka sa Kanya, mas nauunawaan mo ang Kanyang puso, at mas nagiging malapit ka sa Kanya. Sabihin mo sa Kanya kung ano ang nararamdaman mo.
Sabihin sa kanya kung gaano ka nasisira. Kakayanin niya ang iyong kawalan ng kakayahan. Naririnig ka niya kapag kinakausap mo siya at sinasabi sa kanya ang iyong mga problema. Kapag nagpa siya ang isang lalaki at babae na magsimula ng isang relasyon, mas madalas silang mag-usap. Gumugugol sila ng maraming oras araw-araw na nag-uusap. Habang lumalaki sila sa pag-ibig at mas nakatuon sa relasyon, sa pamamagitan ng patuloy na komunikasyon tungkol sa lahat ng bagay at anumang bagay, maaari silang bumuo ng tiwala at maunawaan ang mga pangangailangan, inaasahan, pag-asa, at mithiin ng isa't isa. Katulad ng kaso ng dalawang magkasintahan, ang komunikasyon ay nagpapaunlad at nagpapatibay sa iyong kaugnayan sa Diyos. Sa lalong madaling panahon, nagsisimula kang makarinig ng direkta mula sa Kanya. Tinutulungan ka nitong gumawa ng mga tamang desisyon at humiwalay sa mga nakakalason na relasyon. Ang pagkaalam na nais ng Diyos na gawin mo ang desisyong ito ay nagpapatibay sa iyong determinasyon. Ang katotohanan ay kapag gusto ng Diyos na bitawan mo ang anumang bagay, hindi siya tumitigil sa pagsasalita tungkol dito. Lumilikha siya ng mga sitwasyon at pagkakataon para makita mo na hindi na niya pinagpapala ang bagay na iyon at oras na para hayaan mo ito. Kapag gumugugol ka ng oras sa pagdarasal, binibigyan ka ng Diyos ng direksyon sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Inaalis niya ang kawalan ng katiyakan sa iyong landas. Kapag ang Diyos ay nakipag-usap sa iyo sa lugar ng panalangin, makatitiyak ka sa Kanyang mga salita. Muli, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng panalangin, maiiwasan mo ang mga tukso. Maaari mong makita ang iyong sarili na bumabalik sa isang tao o bagay na pinaghiwalay mo. Gaya ng nabanggit kanina, nahihirapan ang mga tao na pakawalan dahil sa isang pamilyar na pakiramdam. Kapag nawalan ka ng ugnayan sa pamilyar na iyon, nauudyok ka pabalik dito ng iyong mga pagnanasa. Malalampasan mo ito sa pamamagitan ng paglalaan ng oras sa pananalangin, pagbuo ng kakayahang labanan ang mga tukso pagdating ng mga ito. Sa wakas, sa panalangin, ihahagis mo sa Diyos ang lahat ng iyong pasanin, at pinapaginhawa niya ang mga bigat na binibitin mo sa iyong leeg. Kapag nananalangin ka, nagpapakita ito ng pagsuko sa kalooban at layunin ng Diyos, at pumapasok siya upang pasanin ang iyong bigat. Laging makipag-usap sa Diyos. Buksan mo ang iyong puso sa Kanya. Maging isang manalangin na lalaki o babae at magkaroon ng pananampalataya na siya ay mananatiling tapat sa Kanyang salita at isasagawa ang Kanyang mga plano. Ang isa pang prinsipyo sa Biblia na makakatulong sa iyo kapag nahihirapan kang humiwalay sa isang tao ay ang pagbibilang ng halaga ng pananatiling nakakabit sa taong iyon o bagay. Ang Lukas 14:28 ay nagsasabi, "Ipagpalagay na ang isa sa inyo ay nagnanais na magtayo ng isang tor. Hindi mo ba muna tantiyahin ang halaga upang makita kung mayroon kang sapat na pera upang tapusin ito?" Sa talatang ito, sinasabi sa atin ng Diyos na maging madiskarte sa ating pakikitungo. Hindi niya nais na hayaan nating mawala ng kontrol ang ating mga emosyon at gumawa ng hindi alam at hindi makatwiran na mga desisyon. Dapat mong bilangin ang gastos bago ka magsimula ng anumang paglalakbay at ituring na sulit ito. Kung naranasan mo na o kasalukuyang nagtitiis mga nakakalason na relasyon, mauunawaan mo na madalas silang nag-iwan sa iyong pakiramdam na pareho sa pag-isip at emosyonal. Ang patuloy na napapalibutan ng negatibong enerhiya sa pamamagitan ng pagmamanipula, pag-ilaw ng gas, o pisikal na salungatan ay maaaring makaapekto sa iyong pangkalahatang kagalingan. Kapag umupo ka at bilangin ang gastos, maaari mong masuri kung gaano karami sa iyong emosyonal na enerhiya ang naubos ng relasyon at kung gaano pa iyon ang handa mong mawala. Isaalang-alang kung sinusuportahan ng relasyong ito ang iyong kakayahang umunlad at umunlad. Ang pananatili sa ilang mga relasyon ay nagdudulot ng malaking paraan sa paghadlang sa iyong personal na paglaki at pag-unlad. Ipagpalagay na nasasangkot ka sa mga relasyon na nagpapahina sa iyong mga adhikain, nagpapaliit sa iyong mga nagawa, o hindi gumagawa ng isang nagbibigay daan na kapaligiran para sa iyo na maging pinakamahusay na bersyon ng iyong sarili. Sa kasong iyon, hindi ka dapat mag-atubiling palayain sila. Higit pa rito,
Ipagpalagay na nakikita mo ang isang partikular na relasyon bilang isa na nagpipilit sa iyong lumayo sa mga pangunahing halaga at paniniwala na iyong itinataguyod o naghihikayat sa mga saloobin at pag-uugali na sumasalungat sa iyong budhi o pananampalataya. Sa kasong iyon, dapat mong bilangin ang halaga ng pagpapanatili nito. Dapat mong palayain sila kung iwan ka nilang nakakaramdam na nag-iisa at nag-iisa, o kung hindi mo maiisip ang iyong sarili na masaya o nasisiyahan habang pinapanatili ang relasyon na ito. Mahirap bitawan, ngunit kung bibilangin mo ang halaga ng paghawak, ito ay magiging mas madali. Tulad ng pagiging malusog, kapag nagpasya kang baguhin ang iyong dieta o magsimulang mag-ehersisyo upang matulungan ang iyong katawan, madalas itong napakahirap. Gayunpaman, mas mabuting magtiis at mabuhay ng mahaba, malusog na buhay kaysa kumain ng hindi malusog na pagkain at malagay sa panganib na magkaroon ng malubhang kondisyon sa kalusugan. Ang isa pang mahalagang aspeto ng pagbibilang ng gastos ay ang ganap na pagkaalam kung ano ang mawawala sa iyo. Dapat mong bilangin ang halaga ng nawawala sa iyo at magpasya kung sulit ito o hindi. Nangangailangan ito na maging malupit kang tapat sa iyong sarili. Tandaan na kahit na ang mga nakakalason na relasyon ay maaaring magkaroon ng ilang mabuti at kanais-nais na aspeto. Kung aalis ka sa isang lugar ng trabaho dahil pinipilit ka ng kapaligiran sa trabaho na gawin ang mga bagay na salungat sa iyong mga pinahahalagahan, kailangan mong maunawaan na mawawalan ka ng pinagmumulan ng kita at itatag na sulit ito. Kailangan mong magpasya kung sulit ang kalakalan, hindi isinasaalang-alang ang lahat ng iba pang mga opsyon sa labas. Tandaan kung ano ang tunay mong hinahanap. Umupo at tantyahin ang halaga ng kung ano ang kakailanganin mo upang maitayo ang uri ng bahay na gusto mo. Maaaring naghahanap ka na magtayo ng isang maliit na kubo, isang bungalow, isang gusali ng kwento, o isang skyscraper. Tandaan na ang Diyos ay isang mabuting Ama, at ipinagkaloob niya sa atin ang mga hangarin ng ating puso. Kung ano ang hinahanap mo sa Kanya, sa Kanyang kalooban, matatagpuan mo. Narito ang ilan sa mga dahilan kung bakit maaaring hinihiling ng Diyos na bumitaw ka. Higit nitong mapapawi ang mga pagdududa sa iyong puso. Numero 1, pagkahanay sa Kanyang layunin. Dapat mong malaman na ang Diyos ay lubos na nagmamalasakit sa iyong puso at espiritu. Nauunawaan niya ang malalim na epekto ng mga relasyon sa iyong emosyonal at espiritual na kagalingan. Kapag sininyasan ka niya na palayain ang isang tao sa iyong buhay, kadalasan ay para pangalagaan ka mula sa lason, impluensya, o negativity na maaaring makapinsala sa iyong panloob na kapayapaan at pananampalataya. Maaari kang magtiwala na ang kanyang patnubay ay nagmumula sa kanyang pagmamahal sa iyo at sa kanyang pagnanais na panatilihin kang ligtas. Nais niyang lumakad ka alinsunod sa kanyang layunin at plano, at kung minsan ang mga tao sa iyong lugar ay maaaring maging mga hadlang sa landas na inilagay niya sa harap mo. Maaari silang makagambala o makahadlang sa iyo sa pagtupad sa kanyang mga layunin sa iyong buhay. Ang pagpapabaya sa kanila ay napakahalaga sa pagpapanatili ng iyong layunin habang naglalakbay ka sa buhay at pagtiyak na mananatili kang tapat sa kanyang kalooban. Kunin ang kaso ni Lot at Abraham, na magkasamang namuhay at ginawa ang lahat ng magkasama sa loob ng ilang taon pagkatapos tawagin ng Diyos si Abraham. Dumating ang isang punto kung kailan kailangan ng Diyos na ihiwalay si Abraham kay Lot upang matupad niya ang kanyang mga pangako sa buhay ni Abraham. Kaya, nagkaroon ng buto ng pagtatalo sa pagitan ng mga manggagawa ni Lot at Abraham. Nagbunga ito ng magkasalungat na landas ang dalawa, at pinalaki ng Diyos ang ari-arian ni Abraham. Ipinapakita nito sa iyo na hindi lahat ng kasama mong naglalakad ay para sa iyo. Maaaring may dala kang ni Lot. Pangalawa, para sa iyong espiritual na pag-unlad at paghahanda ng silid para sa mga bagong pagpapala. Napagtanto mo man o hindi, bawat relasyon ay humuhubog sa iyo. Maaari nilang pangalagaan o hadlangan ang iyong espiritual na paglago at paglago. Ito ang dahilan kung bakit sinasadya ng Diyos ang iyong mga asosasyon. Ikaw ay kanyang pinahahalagahan, at hindi siya magdadalawang isip na putulin ang mga damo sa iyong buhay. Hanggang sa alisin ka ng Diyos sa ilang mga tao at bagay, hindi niya ibibigay ang ilang mga pagpapala sa iyo.
Hinahanda ka niya na pasukin ang mga biyayang inihanda niya para sa iyo sa pamamagitan ng pagputol ng mga relasyong ito. Maaaring nagsilbi sila ng layunin sa nakaraang panahon, ngunit hindi na nakakatulong ng positibo sa iyong espiritual na kapanahunan. Kaya naman, hinihiling ng Diyos na palayain mo sila para mas mapalapit ka sa Kanya. Sa pamamagitan ng pag-alis ng hindi na nagsisilbi sa kanyang layunin, binuksan mo ang iyong sarili sa mga bagong karanasan, koneksyon, at pagkakataon sa kanyang perpektong kalooban para sa iyong buhay. Ito ang kaso sa pagitan ni David at Jonathan. Minahal ni David ang kanyang kaibigan ng buong puso, gayunpaman, kailangan niyang bumitaw kapag oras na para ituloy niya ang kanyang kapalaran. Magkaibigan sila, ngunit ang pananatili sa tabi ni Jonathan ay maaaring makapinsala kay David. Dapat mo ring maunawaan ang mga panahon ng mga tao sa iyong buhay upang hindi ka tumira kung saan umalis ang Diyos. Number 3, para turuan kang magtiwala at pagsuko. Ang pagbitaw ay nangangailangan ng malaking pagtitiwala sa karunungan at oras ng Diyos. Itinuturo nito sa atin na isuko ang ating mga hangarin at plano sa kanyang banal na kalooban, kahit na ito ay masakit o hindi malinaw. Hinahamon tayo nito na palalimin ang ating pagtitiwala sa kanyang soberanya, at maniwala na ang kanyang mga plano para sa atin ay palaging para sa ating ikabubuti, kahit na may kasamang masakit na paghihiwalay. Dapat kang magsimulang magtiwala na nakikita ng ating Diyos ang mas malaking larawan at alam kung ano ang pinakamabuti para sa iyong kinabukasan. Ang pagpapabaya sa mga tao sa ating buhay upang magtiwala sa patnubay ng Diyos at pagsuko ng iyong mga hangarin sa Kanyang kalooban ay nagtuturo sa iyo kung paano sumunod at umasa sa Kanya, sa huli ay magpapalago ng iyong pananampalataya. Numero 4, para igalang ang iyong mga hangganan at mga halaga. Ang iyong mga hangganan at ang mga pagpili na gagawin mo sa mga relasyon ay mahalaga sa Diyos. Kapag hiniling niya sa iyo na pakawalan ang isang tao, maaaring dahil sa hindi na iginagalang o sinusuportahan ng relasyong iyon ang iyong mga pinahahalagahan. Nais niyang ipaalala sa iyo na igalang ang iyong mga hangganan at espiritual na paniniwala. Nais ng Diyos na maghanap ka ng mga relasyon at palibutan ang iyong sarili ng mga taong nagpaparangal sa Kanya at umaayon sa Kanyang katotohanan. Ang pagtanggap sa Kanyang patnubay sa pagpapaalam ay nagpaparangal sa iyong pangako na mamuhay ayon sa Kanyang kalooban at layunin. Tandaan, kapag pinili mong manatili sa loob ng Kanyang kalooban, akayin ka niya tungo sa kalinawan, kaligtasan, paglago, at kasaganaan. Nais niyang maranasan mo ang tunay na kalayaan at kagalakan sa Kanya. Ang pagtitiwala sa Kanyang pagmamahal at mga plano para sa iyo ay nagdudulot ng tunay na kapayapaan. Nakakita kami ng mga prinsipyo sa Biblia na tutulong sa iyo na ihiwalay ang iyong sarili sa mga tao at mga sitwasyong nahihirapan kang bitawan, pati na rin kung bakit hinihiling ng Diyos na bumitaw ka. Isa sa alang-alang natin ngayon kung paano talagang bumitaw. Paano mo bitawan? Paano mo bibitawan ang mga bigat at inaasahan na humihila sa iyo pababa at nagpapanatili sa iyo sa walang hanggang pagtigil at pag-urong? Kailangan mo munang patawarin ang iyong sarili. Bagamat mas madaling ituro ang mga daliri sa lahat maliban sa iyong sarili, mahalagang tandaan na ang sarili ay kasing halaga sa pagtuklas sa sarili, pagpapagaling, at personal na pagpapalakas. Minsan, naaaliw ka sa mga nakakalason na relasyon at mga sitwasyon dahil ikaw ay nasa loob at labas ng mga personal na karanasan na nakasira sa iyong pagpapahalaga sa sarili. Pagkatapos ay pinahihintulutan ka nilang magpakasawa sa mga gawain at koneksyon na hindi nagpaparangal sa iyong sarili o sa iyong Ama sa Langit. Dapat kang maniwala sa Kanya kapag sinabi niya na ikaw ay tinubos, na bago, mahalaga, minamahal, at naligtas. Ang aklat ng Isayas 43:1 ay nagsasabi, "Ngunit ngayon, ito ang sabi ng Panginoon, siya na lumikha sa iyo, Jacob, siya na nag-anyo sa iyo, Israel, huwag kang matakot, sapagkat tinubos kita, tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Huwag maging alipin ng iyong mga nakaraang kasalanan sapagkat ang pinalaya ng anak ay tunay na malaya. Hindi ka na isang tagapagdala ng kasalanan dahil tinatawag ka niya na akin."
Wala na siyang alaala sa iyong mga kasalanan mula noong pinunasan niya ito ng kanyang dugo. Hindi mo rin dapat. Ang isa pang paraan upang matulungan kang bumitaw ay sa pamamagitan ng pagpapatawad sa iba na nagkasala sa iyo. Sinaktan ka ng ilang tao sa paraang sa tingin mo ay hindi mo kayang magpatawad. Marahil ay nagdusa ka ng pagkakanulo mula sa isang kaibigan o isang kapareha na sumira sa iyong tiwala, o nakaranas ka ng pisikal o psikolohikal na pang-aabuso na nagdulot sa iyo ng matinding sakit at trauma. Maaaring nakaranas ka ng pagkawala, tulad ng pagkamatay ng isang mahal sa buhay o pagwawakas ng isang relasyon, na nagdulot sa iyo ng matinding kalungkutan at nag-iwan sa iyo ng pagdurugo. Ano man ang sitwasyon, ang pagdaig sa mga sakit na ito ay mahalaga sa paghahanap ng kapayapaan at kagalingan. Mahalagang samantalahin ang iyong puso ng kaaliwan at pagpapagaling na iniaalok ng banal na espiritu upang tulungan kang madaig ang hindi pagpapatawad. Dapat kang magtanim ng mga binhi ng awa at pagmamahal tulad ng ipinakita sa iyo ng Diyos. Bilang karagdagan sa pagpapaabot ng pagpapatawad sa mga nakasakit sa iyo, mahalagang kalimutan. Sa Isaias 43:11, hinihimok tayo ng Diyos na kalimutan ang mga dating bagay. Huwag mong alalahanin ang nakaraan. Tignan mo, gumagawa ako ng bagong bagay. Ngayon ay bumubulusok, hindi mo ba namamalas? Gumagawa ako ng daan sa ilang at mga batis sa ilang. Napakahalaga nito dahil ang labis na pag-alala sa nakaraan ay humahadlang sa iyo at pinipigilan kang magpatuloy. Nagtatanim ito ng takot at panghihina ng loob at bumabara sa iyong isipan mula sa pakikinig sa sinasabi ng Diyos ngayon. Mayroong kwento ng isang lalaking nagngangalang Gideon sa Biblia, kung saan nagpakita ang anghel ng Panginoon. Sinabi ng anghel na tinawag siya ng Diyos upang mamuno sa pagliligtas sa kanyang mga tao, ang mga Israelita, mula sa mga kamay ng mga Midianita. Nang dumating ang anghel, tinawag niya si Gideon bilang isang makapangyarihang mandirigma. Ngunit hindi nakakalimutan ni Gideon ang kanyang nakaraan, naalala niya kaagad na siya ang pinakamababa sa kanyang pamilya, at ang kanyang angkan ang pinakamahina sa Manases. Kahit na tinawag ng Diyos si Gideon na gumawa ng mga dakilang bagay, hindi siya mabubuhay ng higit pa sa kanyang kasaysayan at nag-alinlangan ang kakayahan ng Diyos na gamitin siya bilang isang makapangyarihang mandirigma sa pagliligtas sa mga Israelita mula sa mga Midianita. Hindi tulad ng pagdududa kay Gideon, si Apostol Pablo, na nakakulong sa bilangguan, ay hindi naninirahan doon. Sumulat siya ng ilan sa mga liham na nakapagpabago ng buhay na nabasa kailanman. At sa sandaling makalabas siya sa kulungan, nagpatuloy siya sa kanyang misyon na parang hindi siya umalis. Mahal na kaibigan, itigil ang pag-alala sa kahapon. Susubukan ni Satanas na kutyain ka at manipulahin ka sa pag-iisip na ikaw ay hindi sapat at hindi sapat. Susubukan niyang kumbinsihin ka na walang magagawa ang Diyos sa iyo, ngunit hindi mo siya dapat pakinggan. Walang kabanalan ang kanyang mga salita. Upang bitawan at hayaan ng Diyos, dapat mong talunin ang iyong kahapon at lagpasan ang iyong sakit. Kailangan mong talunin ang iyong kawalan ng kakayahan na magpaalam sa mga luha at kahihiyan at maglakas loob na mabuhay sa iyong kasalukuyan. Pangatlo, dapat kang lumikha ng mga hangganan at igalang ang mga ito. Bilang mga Kristiyano, ang konsepto ng mga hangganan ay nakaugat ng malalim sa ating pananampalataya dahil tinutulungan tayo nitong mamuhay ayon sa plano ng Diyos. Ang mga ito ay kumikilos bilang mga prinsipyo na tumutulong sa atin na pamahalaan ang ating mga relasyon, responsibilidad, at kapakanan na naayon sa mga prinsipyo ng Biblia. Ang paglikha ng mga hangganan bilang mga Kristiyano ay hindi lamang tungkol sa pangangalaga sa sarili o paggigiit ng kontrol, ngunit tungkol sa paggalang sa Diyos at pangangasiwa sa layunin at mga responsibilidad na ipinagkatiwala niya sa atin. Kapag nagtakda ka ng mga hangganan, tinutulungan ka nitong umunlad sa espiritual, mapanatili ang mas malusog na relasyon, at mabisang maglingkod sa Diyos. Si Jesucristo ay nagpakita ng isang halimbawa ng kahalagahan ng mga hangganan sa pamumuhay ng isang balanseng buhay. Madalas siyang umalis sa isang tahimik na lugar upang manalangin at magpahinga, na ipinapakita sa amin na okay na magkaroon ng personal na espasyo at asikasuhin ang aming mga pangangailangan.
Nakakatulong ito na palakihin ang iyong kaugnayan sa Diyos at palakasin ang iyong pananampalataya. Hinihikayat tayo ng salita ng Diyos na bantayan ang ating mga puso mula sa mga negatibong impluensya at i-renew ang ating isipan araw-araw. Sa pamamagitan ng pagsunod sa halimbawa ni Jesucristo at pagtatakda ng malusog na mga hangganan, maaari tayong mamuhay ng may kumpiyansa at maipakita ang pag-ibig at biyaya ng Diyos sa mundo sa ating paligid. Sa wakas, dapat mong kilalanin at pasakop sa espiritual na otoridad. Ang espiritual na otoridad ay itinatag sa Biblia bilang isang paraan ng paggabay at pananagutan para sa mga mananampalataya. Dapat mong maunawaan na ang pagpapasakop sa otoridad ay hindi tungkol sa pagsunod ng walang taros, ngunit pagkilala sa mga tungkulin ng mga espiritual na otoridad na gabayan, patnubayan, turuan, at tulungan kang harapin ang mga espiritual na hamon. Higit pa rito, ang pagpapasakop sa mga estrukturang ito na itinalaga ng Diyos ay magpapanatili sa iyo na may pananagutan, dahil makakatulong ang mga ito na patatagin ka at maibabalik ka kapag nakalimutan mo na ang lahat ng inilalaan ng Diyos. Habang sumusulong ka, mag-ingat sa mga taong kasama mo sa iyong buhay. Ang banal na espiritu ay isang kaloob na natanggap mo upang gabayan ka sa lahat ng aspeto ng iyong buhay, kabilang ang pagbuo ng mga relasyon. Alam niya kung sino ang tama para sa iyo ayon sa kanyang plano at magagabayan ka sa kanila. Ibigay ang kontrol sa kanya at hayaan ang kanyang direksyon na gabayan ka. Mas mainam na magtiwala sa kanya na bumuo ng mga walang putol na koneksyon na mahalaga sa layunin ng iyong buhay kaysa mamuhunan sa mga relasyon na maaaring hindi umaayon sa layunin ng Diyos. Manalangin tayo. Mahal na mapagbiyayang Ama, karapat-dapat ka sa lahat ng karangalan at papuri. Salamat sa iyong pagmamahal at sa masaganang pagpapala na ipinagkaloob mo sa akin. Panginoon, suriin mo ang aking puso at ihayag ang anumang hindi nakalulugod sa iyo. Maawa ka sa akin. Nagsisisi ako sa bawat kilos na hindi naayon sa iyong kalooban. Humihingi ako ng lakas sa pamamagitan ng banal na espiritu upang patuloy na mamuhay ayon sa iyong mga utos at matupad ang iyong mga plano para sa aking buhay. Espiritu Santo, inaamin ko ang aking pagtitiwala sa iyo. Mangyaring tingnan ako sa bawat gawaing ipinagkatiwala mo sa akin. Ako ay lumalapit sa iyo ngayon na may pusong nabibigatan ng mga pangyayaring hindi ko mababago at mga damdaming nagpapabigat sa aking puso. Nakikita mo ang bigat na dinadala ko at ang hirap na kinakaharap ko sa pagbitaw. Panginoon, kinikilala ko na ang paghawak sa mga pasanin na ito ay humahadlang sa aking kapayapaan at paglago sa iyo. Kinikilala ko yon, Panginoon, hindi ko sila maaaring pabayaan sa aking sariling kalooban. Paulit-ulit kong sinubukang pakawalan sila, ngunit walang magawa. Isinusuko ko sila sa iyo ngayon. Lord, tulungan mo akong ilabas ang bawat pait, hinanakit, at sakit na pinanghahawakan ko. Bigyan mo ako ng lakas na patawarin ang mga nakasakit sa akin, at patawarin ang aking sarili sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagsisisi upang ako ay gumaling. Turuan mo ako, Jesus, na magtiwala sa iyong banal na plano at pabayaan ang aking pangangailangan na kontrolin ang mga kahihinatnan ng aking buhay. Tulungan akong kilalanin ang iyong otoridad bilang Panginoon sa aking buhay upang maisuko ko ang aking sarili sa iyong direksyon at patnubay. Ama, punan mo ako ng iyong kapayapaan at paalalahanan ako kapag may mga pag-aalinlangan na ikaw ang may kontrol at na ang iyong mga daan ay higit sa aking pangunawa. Tulungan mo akong tumuon sa kasalukuyang sandali at ilagay ang aking pag-asa at hinaharap sa iyong mga kamay. Bigyan mo ako ng karunungan upang malaman kung ano ang maaari kong baguhin at tanggapin kung ano ang hindi ko magagawa. Bigyan mo ako ng lakas ng loob na tanggapin ang mga bagay na hindi ko kontrolado at kumilos kung posible. Buksan ang aking isip at puso upang makilala ang iyong gabay sa aking buhay. Salamat, Panginoon, sa iyong hindi natitinag na katapatan at pangako na hinding-hindi mo ako iiwan o pababayaan. Pinipili kong magtiwala sa iyong pag-ibig at perpektong panahon. Pagpalain nawa ako ng iyong biyaya habang natututo akong sumuko at makahanap ng kalayaan sa pagsunod sa iyong kalooban. Sa pangalan ni Jesus, nanalangin ako. Amen.
Kung nabiyayaan ka ng video na ito, mangyaring i-like, ibahagi, at mag-subscribe sa channel na ito.